natin si Pastor Anthony Palasanos para mag-officiate ng baby dedication. Hindi po ako pare, ha? Oo po. Walang spy dito, walang spy. Igilid ko lang po muna to. Ayan po, good morning po sa bawat isa sa atin. Or pwede ko ba sabihin magandang tanghali na po. Ngayon po masasaksihan natin ang isang dedication ng isang ating mahal na kapatid sa pananampalataya ng kanyang anak. No? At papaalalahanan ko lang po ang lahat, ang dedication or ang paghahandog natin sa Panginoon ay hindi nakakapagdulot ng kaligtasan, kundi pag-o-offer ng buhay ng isang bata para sa Diyos. Pwede ko po ba tawagin yung mga magulang? Sige po, si Ma'am Ana and si Sir Irvin, kasama yung bata. Ayan po, babasahin ko lang po yung verse natin. Ang sabi sa unang Samuel, chapter 1, verse 27 to 28. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now, I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord, and he worship the Lord there. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to na ang dalawa po namin kapatid sa pananampalataya ay maghahandog, Panginoon, ng kanila pong anak para sa inyo. Dalangin po namin sa mga oras na to na patuloy po kayong kumilos sa buhay ng pamilya nila at maintindihan, Panginoon, ng mga magulang at ng mga sponsors, Panginoon, o ninong at ninang na dumalo ngayon ang kanilang mga tungkulin sa kanilang inaanak. Lubos po kami nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, bigyan ko po ng pagkakataon yung magulang para tawagin yung mga ninong at ninang. Sa mga ninong at ninang, alam niyo na po kung sino kayo. Tara na po. Sige po, dito na po tayo sa harapan. Dito tayo sa side na to. Okay, no? Para po sa mga duties and responsibilities, no, gagawin natin itong simple lang pero napaka-meaningful sa atin. Ang sabi, no, kung mayroon po tayong mga Bible, makipagbukas kayo sa akin sa Proverbs o Kawikaan. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, ang sabi sa NIV, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not depart from it. Ang sabi sa KJV, train up a child
the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sa mga magulang po na nandito ngayon, sa magulang ni Baby Bea, ang unang responsibility natin ay to train. Tuturuan natin sila sa paraan ng Biblia. Paano natin gagawin yon? Unang-una, palakihin natin ng may pagmamahal. Unang-una dapat ng pagmamahal makikita ng isang bata ay sa magulang. Hindi muna sa ibang tao, no? At pangalawa, maging good example tayo sa ating anak. No? Then pangalawa, ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sabi sa Tagalog, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So simple lang po ang sinasabi dito. Unang-una bilang mga magulang, huwag natin ibuyo sa pagkakasala yung ating mga anak. Huwag natin ahayaan na tayo yung maging reason para sila ay umiba ng landas. Bilang isang magulang, maging magandang example tayo. Kasi una, paano natin i-correct yung ating anak habang lumalaki kung tayo mismo ay dapat ding i-correct. Maging magandang example tayo, no? At higit sa lahat, sa bandang dulo, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon, hindi aral ng mundo. Dalawang magkaibang bagay yon. Ang reference lagi natin ay Bible. Kung babalikan din natin yung verse kanina, kung lagi natin tuturuan yung mga bata, yung anak natin, si Baby Bea, paglaki niya, lagi niya tatandaan yun at hindi niya dilimutan yung mga aral na natutunan niya. At para naman po sa mga sponsors, sa mga ninong at ninang na nandito ngayon, lagi natin tatandaan ang responsibility natin. Kung wala yung magulang, tayo yung mga kalaga sa mga inaanak natin. Okay po? Nagkakaintindihan na sila ngayon. Ayan. Kasama po sa sa mga concerns natin doon sa inaanak natin, dapat lagi rin tayong handa sa kanila. Ganon din. I-train din natin sila, turuan din natin sila, gabayan natin yung ating inaanak, si Baby Bea. Okay po ba yan? Okay. May ilang katanungan lang po ako sa inyo, no? Doon muna tayo sa magulang. Opo lang ang isasagot, no? Unang tanong, tinatanggap nyo ba ang responsibilidad? Responsibilidad bilang mga magulang na palakihin ang inyong anak ayon sa kalooban at katuruan ng Diyos? Okay. Ipinapangako ba ninyo na ituturo sa inyong anak ang salita ng Diyos at bibigyan siya ng halimbawa ng pamumuhay na maka-Diyos? Pangatlo, handa ba kayong ipanalangin at ipagpatuloy na gabayan ng inyong anak upang makilala siya? Makilala niya si Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas sa tamang panahon. Ipinapangako ba ninyong dadalhin ang inyong anak sa simbahan at ihikayatin siyang lumago sa pananampalataya sa Diyos? At huling tanong, bilang magulang, tinatanggap ba ninyo ang tungkulin na maging mabuting huwaran sa inyong anak sa pag-ibig, disiplina at pananampalataya? Okay. Ito po, yung mga sagot natin ay hindi lang witness ng mga tao dito, yung congregation natin at mga ninong at ninang, kundi witness din natin ang Diyos. Okay? Para sa mga sponsors natin, ninong at ninang. Opo lang ang isasagot, ha? Kapag may humindi, bantayan mo, ma'am. Pag may humindi. Okay. Bilang mga ninong at ninang, ipinapangako ba ninyo na susuportahan ang mga magulang sa pagpapalaki sa bata ayon sa pag-ibig sa Diyos? Okay. Handa ba kayong ipanalangin? Handa ba kayong ipanalangin, gabayan at tulungan ang batang ito habang siya'y lumalaki sa kanyang buhay pananampalataya? Okay. Ayan po. At least maliwanag na sa atin.
Ngayon po, ang sabi sa ano no, sa awit, chapter 23, verse 5, "You anoint my head with oil, my cup overflows." Sa Tagalog, sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Ito po ay anointing oil, na kung saan ang application ng anointing oil sa Bible ay napakarami. Isa na dyan yung kagalingan, at isa doon yung pagde-dedicate o paghahandog para sa Diyos. No? Katulad ng pagpahid ng langis ni Moises sa tabernakulo upang maging handog sa Diyos para sa magandang gawain o sa gawaing kabanalan, tulad ng pagpahid ni Moises sa noo ni Aaron at ng sambahayan ni Aaron upang maging pari para sa kabanalan ng Diyos, tulad ng pagpahid o pagbuhos ng langis ni Propeta Samuel kay David upang ihandog at maging hari, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, papahiran ko ng langis si Baby Bea bilang pagkilala na ang buhay niya ay inihahandog na natin sa Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Pwede po bang... Pwede mo. Sige po. Sa mga ninong at ninang, pwede bang ilay hands natin yung bata? Lalapit tayo dito sa bata. At ganoon din po sa mga church members natin bilang malapit sa loob natin ang mga magulang. Pwede po bang humihingi po ako sa inyo ng panalangin para sa baby. Ganon din po sa sa mga teachers o sa mga ninong at ninang na nandito. Kung may mga personal prayers kayo para sa bata, ipanalangin po natin. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Baby Bea na inihahandog ng kanyang mga magulang. Sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po siyang samahan para sa kabanalan ninyo. Gamitin niyo po itong unang hakbang. Unang hakbang, Lord, na kung saan sa pagdating ng tamang panahon, makakakilala siya sa inyo at magkakaroon ng personal na relationship sa inyo. Dalangin po namin, Lord, sa mga magulang ng batang ito, patuloy niyo po pagpalain yung buhay nila. Maging sa batang ito, Lord, palakihin niyo po ng may takot sa inyo. Palakihin niyo, Lord, ng sumusunod sa kanyang mga magulang at higit sa lahat bilang isang anak ninyo. Dalangin po namin, Lord, sa mga oras na to. Pagkatapos ng gawain ngayong umagang ito, kikilalanin po ninyo si Baby Bea na inihandog namin sa inyo para sa inyong kabutihan, para sa inyong kabanalan at para sa inyong kalooban. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo pong puspusin ang pagpapala ang buhay niya katulad ng nasasaad sa inyong pong mga kasulatan. Maraming salamat po, Diyos. Muli po, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. To God be the glory. Sige po, pwede na po tayo lahat makaupo. May picture pa po ba? Okay na? Isa pa po, yung sama-sama kami.